Alright, another reaction video ulit tayo mga kapatid na mula sa GMA Integrated News. DFA ay patuloy daw ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China pero hindi papayag ang Pilipinas mga tol na bawasan ang RORE emissions. Ibig sabihin mga tol, tuloy-tuloy pa rin natin isasagawa yan sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China. Patuloy nilang panghaharang dahil nga kahit na anong gawin nating pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kanila, sasabihin, okay, nagkasundo na, pahupain ng tensyon. Pero after ilang araw, hindi man lang tatapos ang isang linggo mga tol after ng ilang araw, eto na naman sila at nangaharang na naman. Katulad nitong nakaraan, 7 barko ng China mga tol, hinarang ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Biruin mo yan wala pang isang linggo yon mula nung magkaroon ng pag-uusap at nagkasundo na daw na pahupain ng tensyon. Alright? So itong panonoorin natin mula sa GMA Integrated News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ginugunita ngayong araw ang ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa dagat. Tama. Nakatutok si Joseph Moro. Napawalang bisa yung claim nila. Pero mabisa pa rin mga tol yung katigasan ng mukha nila mga tol. Nambabraso sila. 8 taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa usapin ng West Philippine Sea. Pero Biruin mo, 8 taon na mga tol mula nung nanalo tayo pero hindi pa rin natin na ipapanalo ng totohanan. Kasi ito pa rin ang nangyayari mga tol magpahanggang ngayon eh. 'Di ba kung iisipin mo nanalo ka sa kaso sa korte pero hindi mo pa rin makuha yung tapat na para sa'yo, wala pa rin yun. Walang kwenta, 'di ba? Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa usapin ng West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng China na ang pagmamatigas humantong sa marahas itong aksyon sa Ayungin Shoal noong June 17. See? Nag-uusap na ang Pilipinas at China sa ilalim ng bilateral consultation mechanism kung saan pareho nagsabi ang dalawa na magde-de-escalate o magpapahupa ng tensyon. Walang masyadong detaling lumabas tungkol sa meeting. Di ba? Yun lang yung narinig natin balita eh. Nagkasundo daw ang dalawang panig na magde-de-escalate o pahuhupain ng tensyon. Pero wala pang isang linggo mga tol. May nabalita na naman na hinarang ng 7 barko ng China ang 2 barko ng PCG mga tol. Ang tindi, di ba? Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, tuloy-tuloy ang ugnayan ng dalawang bansa. It's work in progress. Pero kung igigit daw ng China na magpaalam o bawasan ang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, if China imposes na parang magsabi naman kayo, Agree to that. dagdag ni National Security So paano magkakaroon ng kapayapaan? 'Di ba? Pareho tayo nagmamatigas mga tol. No? Well, hindi natin kailangan lumambot kasi unang-una, karapatan natin 'yon at tayo nga ang nanalo, 'di ba? Meron tayong arbitral ruling noong 2016. Kaso nga, ang talagang pinagmamatigas ng China is magpaalam daw muna sa kanila whenever na meron tayong RORE mission. At yung RORE mission, bukod sa magpapaalam sa kanila, meron pa silang kondisyon. Kailangan, ang dadalhin lang doon sa BRP Sierra Madre, pagkain at tubig lang, walang construction materials. Na ang dahilan kung bakit tayo hinaharang at bakit tayo hinaharas ng ganyan. Yung construction materials, alam natin mga tol, kailangan yun para mapanatili nating nakatayo yung BRP Sierra Madre doon. Dahil sa katagalan talaga ng panahon, guguho yun mga tol. Diba? Rurupok yun dahil bakal yun kakalawangin yun sa mahabang panahon mga tol kaya kailangan ng reinforcement nun. So paano magkakaroon ng kapayapaan kung ang isang bansa hindi marunong gumalang o rumispeto sa batas? So para saan yung pag-uusap mga tol? Diba? Wala talaga nangyayari. Advisor Secretary Eduardo Año hindi ititigil ang mga rotation at resupply o RORE mission. We don't want war. RORE will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre no matter what happens. O diba? Tuloy-tuloy lang natin yung RORE mission natin. Meaning mga tol, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin ng China sa Pilipinas. Hanggat hindi tayo pumapalag. Pero ito na nga yung sinabi ng AFP natin kung natatandaan ninyo. Hindi na tayo papayag mga tol na maulit yung nangyari noong July 17 na kung saan hinarapan tayo ng palakol, ng bolo, binutas yung mga barko natin, yung mga inflatable boat natin, di ba binutas ng China yon, pinagsisiraan nila yung navigation equipment natin.
Nanguha pa sila ng mga armas na magpahanggang ngayon ata hindi pa ibinabalik, 'di ba? Ang sabi ng AFP mga tol, tatapatan na nila ang ginagawa ng mga China Coast Guard. Meaning kung gagamitan daw nila tayo ng sibat o ng patalim, haharapan din natin sila ng patalim mga tol. Ibig sabihin nun papalagan na, 'di ba? So sana talaga 'wag na lumala pa, no, pero gano'n na nga ang gagawin ng AFP natin at isa lang ang natitiyak natin, hindi tayo papayag na mapasakop talaga tayo doon sa gusto ng China. Hindi tayo magpapaalam sa kanila dahil di natin kailangan 'yon. Hindi natin babawasan yung RORE mission natin dahil karapatan natin 'yon mga tol. At siguro tuloy-tuloy pa rin ang reinforcement doon sa BRP Sierra Madre kahit anong gawin ng China ng pagharang sa mga resupply natin. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi lamang piraso ng papel ang arbitral award na nabanalunan ng Pilipinas laban sa China na nagpawalang bisa sa 9-line claim nito. Sa talumpati ni Año sa harap ng iba't ibang ambassador sa paggunita sa ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling, sinabi niya na sentro ito ng polisiya ng foreign affairs at security ng bansa. Ito raw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy lamang ang mga operasyon sa West Philippine Sea. At saka isipin mo mga tol, 'di ba? Ang inilalaban kasi natin dito mga tol, soberanya natin, 'di ba? Ang inilalaban natin diyan yung karapatan natin. At saka kung titignan mo mga tol, hindi lang kasi Pilipinas dito ang nababastos eh. Kung titignan mo talaga, hindi lang Pilipinas ang nababastos diyan. Pati international law, yung UNCLOS, yung arbitral court, 'di ba? Court of arbitration, lahat 'yan nababastos mga tol. Kasi unang-una yung arbitral award na napanalunan natin noong 2016, 8 years ago hanggang ngayon na hindi kinikilala ng China. So sa madaling salita, sino kang batas ka? China kami, parang gano'n ang lumalabas mga tol. 'Di ba pambabastos 'yun mga tol? At saka biruin mo mga kapatid, bansa tayo. At bawat bansa na nandiyan diyan, ultimo United States, meron silang exclusive economic zone eh. Tayo meron din tayong exclusive economic zone, may karapatan tayo sa dagat na 'yan. Pero tingnan mo kung anong ginagawa nila sa atin. Nakapirma pa man din sila sa UNCLOS United Nation Convention, the Law of the Sea. Nakapirma sila doon. 1982 mga tol, yun ang nagde-define ng 200 nautical miles natin. O anong gusto nang mangyari ng China? Wala nang UNCLOS, nakapirma sila doon, wala nang UNCLOS, wala nang arbitration yan, wala nang international law, basta batas lang nila ang dapat sundin ng mga bansa na nakapalibot dito sa karagatan na to, na napapalibutan ng 10-line nila. 'Di ba? Matindi 'yun mga tol, ang tindi ng claim nila doon. Inaalisan nila lahat tayo ng karapatan diyan. There are many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with appropriate supplies. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga ambassador ng Amerika, France, Canada, Japan at Australia na suportado ang posisyon ng Pilipinas. Pinasalamatan ng Australia ang Pilipinas sa paghahain ng kaso laban sa China dahil ito raw ang naging basehan ng ibang bansa para sa kanilang polisiyang pangseguridad. Ang Japan magbibigay ng 5 dagdag na 97-meter class MRRV sa PCG. Uy, thank you sa Japan. Sa ilalim ng Tama ba, Japan ba? ito raw ang naging basehan ng ibang bansa para sa kanilang polisiyang pangseguridad. Ang Japan magbibigay ng 5 dagdag na 97-meter class MRRV sa PCG sa ilalim ng 23 billion pesos Official Development Assistance Loan Arrangement ng dalawang bansa para mapalakas ang pagbabantay ng Pilipinas sa South China Sea. Ang Philippine Coast Guard tiniyak sa mga mangingisda tulad ni Mang Leonardo Quaresma na galing Zambales na makakaasa sila ng tulong. Nangangamba po kami, una-una nakikita rin po namin yung nangyayari po sa ating mga Philippine Coast Guard na sila man din po ay nasasaktan. Napatunayan in recent time na talagang mayroong Coast Guard ship na nandun sa mga fishing grounds. Para sa GMA Integrated. Nakikita natin mga tol talaga na ang Pilipinas, marami tayong ginagawang paraan para hindi na lumala itong mga tension na to. Pero hindi naman tayo papayag mga tol na talagang matakot na lang na takutin na lang ng China para isuko natin yung atin talaga sa kanila mga kapatid. Kailangan talagang ipakita at ipamukha sa kanila at isampal sa mukha nila mga tol na kailangan nilang sumunod sa batas para magkaroon ng kapayapaan dito. Kasi kung hindi, wala talaga mangyayari. Hindi mangyayari ang kapayapaan kung merong isang bansang ayaw kumilala sa umiiral na batas. Diba? Anyway, kung ikaw isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.